Isang gabing malakas ang pagbuhos ng ulan. Ang kalangitan ay tila nagngangalit dahil sa pagpapakawala nito ng mga gumuguhit na kidlat at malalakas na dagundong ng kulog. Ang hangin ay malamig na humahampas sa mga dingding ng kabahayan at ang ulan ay tila karayom na bumabagsak sa mga pawid na bubungan ng mga kabahayan sa liblib na baryo ng Santo Cristo. Kasabay ng ingay na nanggagaling sa sigaw ng kalikasan, ay dalawang uri din ng sigaw ng nilalang ang umaalingaw-ngaw sa gabing iyon. Ang sigaw ng isang matandang lalaki na tumatangis dahil sa pagkawala ng kanyang pinakamamahal na anak at ang iyak ng isang bagong silang na sanggol. Pasensya ka na, Ambo. Ginawa ko na ang lahat ng aking makakaya. Subalit sadyang mahina ang katawan ng iyong anak. Wika ng matandang hilot habang binibihisan ang malusog na sanggol. Matapos madamitan ng hilot ang bata, ay iniabot ito kay Mang Ambo na noon ay panay pa rin ang pagtulo ng luha dahil sa labis na kalungkutan. Kinarga ng matanda ang apo at pinagmasdan ang walang kamuwang-muwang na anghel. Isang buhay na alaala na iniwan ng nag-iisa niyang anak. Hindi bali, apo. Nawala man ang iyong ina, ay narito ang lolo upang ibigay sa iyo ang pagmamahal na kailangan mo. Singbilis ng mga tuyong dahon sa puno na nalalaglag sa lupa ang paglipas ng panahon. Ang apo ni Kaambo na binigyan niya ng pangalang Miguel ay nagbinata na. Isang hapon noon, matapos makapaghapunan ang mag-abuelo, ay seryosong kinausap ng matanda ang apo. Miguel, tanggapin mo ang kapangyarihan ng medalyong ito. Matanda na ako para pangalagaan pa yan. Ikaw na aking apo, ang siyang susunod na mangangalaga sa medalyon at magiging tagapag-usig sa mga masasamang elemento ng kadiliman. Ibig niyong sabihin, Lo, isa itong agimat? Tama ka, apo. Isa yang agimat na nagpasalin-salin sa ating lahi. Ngunit kalakip ng agimat ay ang mabigat na responsibilidad. Pagdating ng araw na wala na ako sa mundong ito at dumating na kailanganin ka ng mga tao, ay gamitin mo ang medalyon upang palayain sila sa kampon ng kasamaan. Ibig niyong sabihin, Lo, magiging tagapagtanggol ako? Mismo, apo. Bukas pagsilip ng liwanag ng araw, ay ituturo ko sa iyo ang isang orasyon na siyang ipapakain mo sa medalyon tuwing sasapit ang Biyernes Santo sa eksaktong 3:00 ng hapon. Kailangan mong pakainin ang medalyon upang hindi ito mamatay. Pagsapit ng kinabukasan, ay itinuro ni Kaambo ang buhay na salita na siyang ipapakain ni Miguel sa medalyon. Itinuro din ng abuelo ni Miguel ang tamang galaw, atake at depensa sa pakikipaglaban sa anumang uri ng halimaw na maaari niyang makaharap pagdating ng araw. Lumipas ang isang buwan ay naging bihasa ang binata sa lahat ng itinuro sa kanya ng abuelo. Tandaan mo, apo, huwag mong ipagyayabang ang angkin mong kapangyarihan. Manatili kang mabuti sa iyong kapwa. Gamitin mo lang sa kabutihan ang kapangyarihan ng medalyon at huwag sa kasamaan. Makakaasa kayo, Lo. Aalagaan ko ang pamana niyo sa akin, na siya ko ring ipapamana sa aking magiging anak. Sa paglipas ng ilang buwan, ay tuluyan ng iniwan ni Kaambo si Miguel. Ang pag-iisa ng binata ay hindi naging madali para sa kanya. Puno ng mabubuti at masasayang alaala ang bawat sulok ng kabahayan.
Upang malibang ay ginugol ni Miguel ang mga araw at oras sa pagpapaunlad ng kanyang buhay. Hindi niya sinayang ang mga hirap ng kanyang lolo Ambo. Ang maliit na lupang iniwan sa kanya ng abuelo ay halos hindi napapahinga sa mga luntiang tanim na gulay na siyang pinagkukunan ng kabuhayan ni Miguel. Isang gabing kabilugan ng buwan, nagliliwanag ang kapaligiran sa tahimik na baryo ng Santo Cristo. Isang malakas na sigaw ng isang lalaki ang bumasag sa payapang gabi. Ang mga aso sa paligid ay walang humpay ang ginagawang pag-alulong. Isang huni na nagbibigay kilabot sa bawat nakakarinig. Sa pagkalma ng mga aso ay muling pumalit ang nakakabinging katahimikan. Ni isang huni ng panggabing insekto ay hindi mo kariringgan ang baryo. Muling sumapit ang umaga. Ang araw ay nagbibigay ng mainit na liwanag sa kabuuan ng baryo. Ang mga tao ay masayang gumagawa ng kani-kanilang gawain nang bigla silang gulatin ng isang balitang dala-dala ng isa nilang kanayon. Malakas na isinisigaw ng isang lalaki ang natagpo ang patay sa bukid. Napatigil ang lahat at walang kibong nagtakbuhan papunta sa lugar na kinakitaan ng bangkay. Ang yabag ng mga taong nagtatakbuhan ay dumadagundong sa maalikabok na kalsada na tulad sa mabilis na pagtibok ng kanilang pusong nag-aalala. Nang marating nila ang kinaroroonan ng bangkay, ay sabay-sabay nilang tinignan ito. Nang walang ano-ano'y pumalahaw ang iyak ng isang ginang. Halos madurog ang puso ng mga taong naroroon dahil sa kalunos-lunos na sinapit ng kanilang kanayon. May malaki at malalalim na kalmot ito sa muka at leeg. Wakwak din ang tiyan at nagkalat ang putol-putol nitong bituka sa damuhan. Isang karumal-dumal na krimen na tanging halimaw lamang ang may kakayahang gawin ang ganong uri ng pagpaslang. Matapos nilang makilala ang bangkay, ay nagtulong-tulong ang mga kalalakihan. Binuhat nila ang bangkay at iniuwi ito sa bahay, habang ang ilan naman sa mga kalalakihan ay nagtungo sa karatig na nayon upang tumawag ng puninarya na mag-aasikaso sa bangkay. Ang bulong-bulungan ng mga tao patungkol sa aswang ay nagsimulang umugong sa buong baryo ng Santo Cristo. Isang nilalang ng kadiliman na tanging layunin ay ang maghasik ng lagim sa tahimik na pamumuhay ng bawat tao. Mga nilalang na nagtatago sa dilim at nag-aabang ng inosenteng buhay upang kainin. Nagsimulang higpitan ng mga magulang ang kanilang mga anak. Binabawalan na ang mga itong lumabas ng bahay sa pagsapit ng gabi at kabilugan ng buwan, kung saan pinaniniwala ang malakas ang kapangyarihan ng isang aswang. Isang gabing kasarapan na ng tulog ni Miguel nang dinalaw siya ng isang pangitain sa pamamagitan ng panaginip. Isang halimaw na may nakakatakot na kaanyuhan ang nakita niyang nakasubsob sa butas na tiyan ng kanyang lolo Ambo, at sarap na sarap nitong nilalantakan ang lamang loob ng abuelo. Habang ang kanyang lolo Ambo naman ay pinapaalala sa kanya ang kanyang tungkulin bilang isang manunugis ng aswang at tagapagtanggol ng kanilang nayon. Nais niyang tulungan ang abuelo, ngunit hindi niya maihakbang palapit
ang kanyang mga paa. Tila may malalaking kamay ang pumipigil sa kanya na hindi niya nakikita. Hanggang sa unti-unting naglaho sa kanyang harapan ang imahe ng abuelo at ng aswang. Nagising si Miguel na habol ang paghinga at tagaktak ang pawis sa buong katawan. Mabilis siyang tumayo at nagtungo sa kusina upang uminom ng tubig na siyang papawis sa uhaw at kabang nararamdaman. Hawak ang isang basong tubig ay naupo siya sa lamesa habang iniisip ang responsibilidad na ngayon ay kailangan na niyang umpisahan. Nang sumunod na gabi, bago manaog ng bahay si Miguel, ay lumuhod ito sa maliit niyang altar at taus-pusong nanalangin at humihingi ng gabay sa Panginoong makapangyarihan sa lahat. Matapos ang panalangin, ay kinuha niya ang itak at itinali sa kanyang baywang, sabay buong tapang na lumabas ng bahay. Ang kanyang mga mata ay malikot habang binabaybay ang madilim na lansangan ng baryo Santo Cristo. Nakakabingi ang katahimikan ng paligid. Tanging ang kanyang yabag sa mabato at maalikabok na kalsada ang kanyang naririnig. Wala siyang ideya sa kung ano ang kanyang maaaring makasagupa sa gabing ito. Tanging ang mukha ng nakakatakot na halimaw sa kanyang panaginip ang imaheng naglalaro sa kanyang isip. Mula sa kanyang pagkabata ay naririnig na niya sa abuelo ang mga kwento patungkol sa nilalang ng dilim. Ngunit ni minsan ay hindi pa siya nakakita ng totoong aswang. Mula sa isang bakanting lote, kung saan ang mga damo at puno ay mayabong at nagbibigay ng dilim, ay dalawang mapupulang bagay ang napansin ni Miguel. Kumukurap-kurap na animo alitaptap sa kadiliman ng gabi. Biglang humaplos sa kanyang katawan ang maalinsangang hangin. Dala ang masangsang na amoy na halos magpabaliktad sa kanyang sikmura. Naalala ng binata ang sinabi ng abuelo, mga palatandaan na may aswang sa paligid. Huminto siya sa paglalakad at humarap sa bakanting lote. "Lumabas ka diyan at harapin mo ko. Alam kong isa kang kampon ng dilim na bumibiktima ng inosenteng buhay dito sa nayon. Huwag ka nang magtago." Nagsimulang gumalaw ang mga damo at unti-unting lumitaw sa harap ni Miguel ang isang nilalang na nagpatayo sa kanyang balahibo. Dahan-dahan itong humakbang palapit sa binata habang tumutulo ang malapot nitong laway sa bunganga. Isang aswang na mabalahibo ang katawan at may ulo ng isang mabangis na asong gubat ang lumantad sa harap ng bagitong manunugis. Napalunok ng laway si Miguel at ramdam niya ang bahagyang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Hindi niya inaasahan na ganito pala ang itsura ng isang aswang. "Ngayon pa lang ay papasalamatan na kita, binata, dahil ikaw ang papawis sa gutom na aking nararamdaman. Ang sariwa mong puso at atay ang siyang magbibigay sa akin ng lakas." Uminit ang medalyon ni Miguel. Ramdam ng binata ang paggapang ng isang enerhiya sa buo niyang katawan. Mabilis niyang hinugot ang kanyang itak. Kumislap ang talim ng itak ni Miguel, ngunit hindi iyon nagbigay ng takot sa papalapit na aswang.
Hindi mapapatayo ng itak mo ang aking balahibo, binata. Sanay na akong makipagsagupaan sa ganyang uri ng sandata. Hindi umimik si Miguel sa tinuran ng aswang. Dahil ang tunay niyang sandata ay ramdam niyang nananalaytay sa bawat hibla ng kanyang laman at mga ugat sa katawan. Ang enerhiya ng tangan niyang medalyon at taktikang itinuro sa kanya ng yumaong abuelo ang siyang tunay na sandatang hindi nalalaman ng sinumang nilalang ng kadiliman. Nagsimulang sumugod ang aswang. Ang bawat paghakbang nito ay malinaw niyang naririnig. Ang mabilis na pagkilos ng aswang ay nasusundan ng malikot niyang mga mata. Humigpit ang hawak niya sa itak at naghihintay ng tamang pagkakataon upang kontrahin ang atake ng katunggaling nilalang. Mabilis na umikot patungo sa likod ni Miguel ang aswang at isang malakas na pagkalmot ang pinakawalan nito. Yumuko si Miguel upang maiwasan ang matatalas na kuko ng halimaw. Ramdam ng binata ang pagdaan ng ataking iyon sa ibabaw ng kanyang likuran. Agad siyang umikot paharap sa aswang, sabay ang ginawa niyang pagtaga sa hita ng nilalang. Gumuhit ang matalas na talim ng itak ni Miguel sa malamang parte ng hitang iyon, at sa pagbuka ng laman ay umagos ang maitim na dugo ng aswang. Napaatras ang nilalang at hindi napigilang magpakawala ng malakas na angil. Umalingaw-ngaw ang angil ng aswang sa tahimik na paligid. Ang mga loob ng mga kabahayan naman ay nagsimulang magliwanag. Ngunit nanatiling nakasarado ang mga bintana at pintuan. Muling naghanda ng pagsugod ang aswang. Mabilis itong tumakbo at buong lakas na tumalon patungo kay Miguel. Mula sa ere ay nakaamba na ang mga matutulis nitong kuko. Mabilis na umatras ang binatang manunugis at bumagsak ang aswang sa lupa na tanging hangin ang tinamaan ng matutulis niyang sandata. Mabilis ding tumayo ang nilalang at muli sana itong susugod. Ngunit mas mabilis ang ginawang pag-atake ni Miguel. Tumalon din ito at sumirko sa ere, sabay ang pagwasiwas ng kanyang itak na tumama sa leeg ng aswang. Sabay na bumagsak ang ulo at katawan ng nilalang sa lupa. Mabilis na gumapang ang tila baga sa wala ng buhay na katawan ng aswang, hanggang sa maabo ito at tangayin ng hangin. Tahimik na umuwi si Miguel. Pagdating nito sa bahay, ay tahimik na humarap sa maliit niyang altar at nagpasalamat sa gabay na ibinigay ng Panginoon. Matapos ang pagpapasalamat, ay pinatay niya ang 2 kandilang pula at ito ay nagpahinga na. Sa pagsapit ng kinabukasan, ay maagang ginising ng ingay si Miguel. Nagmumula ang ingay sa harap mismo ng kanyang bahay. Agad itong tumayo ng higaan at tinungo ang pintuan. Sa pagbukas niya ng pinto, ay bumungad sa kanya ang mga kanayon na may masiglang mga ngiti sa labi. Binati siya ng mga ito sa ginawa niyang kabayanihan. Lingid sa kaalaman ng binata, ang mga residente ay simpleng nakasilip sa mga siwang ng kanilang dingding. Pinapanood ang kanyang pakikipaglaban sa aswang ng gabing iyon. Hindi na naitanggi ng binata ang kaganapan. Nabalak sana niyang ilihim ang pagiging manunugis.
Mula nang malaman ng mga tao ang kakayahan ni Miguel, ay naging kampante ang mga ito. Nawala sa kanila ang pag-iingat sa sarili upang makaiwas na maging pagkain ng aswang. Sa ilang buwang lumipas, ay naging payapa ang baryo Santo Cristo. Tuluyan nang nalimot ng mga tao ang minsang bangungot na bumalot sa kanilang maliit at liblib na baryo. Kumikilos ng normal ang mga tao. Hindi na sila natatakot sa dilim ng gabi o sa ilalim ng maliwanag na sinag ng buwan. Bagay na nagbigay ng pagkakataon sa mga ligaw na aswang na naghahanap ng kanilang mabibiktima. Isang gabi noon, habang ang mga bata ay masayang naglalaro sa kalyeng iniilawan ng buwan at ang mga kalalakihang nagkakasiyahan sa maliit na tindahan, ay isang figura ang mabilis na kumikilos sa dilim. Palipat-lipat na nagkukubli sa likod ng malalaking puno, habang ang mapupulang mata ay nagmamasid sa mga batang naglalaro ng taguan. Matyagang naghihintay ang nilalang ng tamang pagkakataon na makakuha ng ilalaman sa kumakalam na tiyan. Hindi naman nagtagal. Nang mag-umpisang magtago ang mga bata, ay kumilos na rin ang nilalang. Mabilis nitong nilapitan ang isang batang nagtatago sa punong malapit lamang sa kanyang kinaroroonan. Sa isang kisap mata ay hawak na ng aswang ang bata. Ngunit nang akma na nitong kakagatin ang lieg ng bata, ay isang malakas na sipa ang tumama sa kanyang muka. Nakawala ang bata at nagsisisigaw itong tumakbo. Naalerto ang mga kalalakihang nag-iinuman at agad nilang dinaluhan ang bata. "Bakit? Anong nangyari sa'yo?" Pagtatanong ng isang lalaki. May aswang ho doon at muntik na akong mabiktima. Tugon naman ng batang namumutla sa labis na takot. Nagsimulang magkagulo ang mga tao. Mabilis na nilang pinauwi ang mga batang naglalaro sa kalsada. Habang ang mga kalalakihan ay natataranta, ay siya namang paglabas ni Miguel mula sa kakahuyan. Bit-bit ang ulo ng isang aswang. Itinaas niya ito at ipinakita sa mga kalalakihan. "Mga kasama, hindi naman masama ang magkasiyahan. Ngunit huwag nating kalilimutan ang pag-iingat. Responsibilidad ko bilang manunugis ang protektahan ang baryo sa kamay ng kadiliman. Ngunit huwag niyong kalilimutan na mayroon din kayong responsibilidad sa inyong mga pamilya at sa inyong sarili na ingatan ang bawat isa." Wika ni Miguel. Tama si Miguel. Hindi porket may manunugis dito sa baryo ay iaasa na natin sa kanya ang lahat. Matuto tayong maging responsable at maging maingat. Ito lang ang magagawa nating tulong sa kanya. Ang huwag maging pabigat. Wika ng isang matanda. Hindi ko isinusumbat ang ginagawa kong pagtulong na pagprotekta sa inyo mga kanayon. Ngunit hindi sa lahat ng oras ay nakabantay ako. Sayang ang buhay na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Kaya alagaan natin ito. Walang mabibiktima ang aswang kung hindi natin sila bibigyan ng pagkakataon. Tahimik ang lahat. Ang bawat salita ni Miguel at ng matanda ay tumimo sa kanilang kaisipan. Mula ng gabing iyon ay naging disiplinado ang mga tao. Ang mga ilaw ng tahanan ay hinigpitan ang mga anak at ang mga kalalakihan na imbis na pag-iinuman ang inaatupag sa gabi ay bumuo sila ng ronda na makakatulong kay Miguel
upang bantayan ang baryo ng Santo Cristo. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Sa isang liblib na baryo ng Tacloban, nakatira ang isang matandang nagngangalang Guding. Kilala si Mang Guding sa pagiging matapang na antingero. Dahil sa kakayahan niyang lumaban sa mga nilalang na hindi kayang harapin ng karaniwang tao. Sa loob ng maraming taon, siya ang naging protektor ng kanilang bayan laban sa mga aswang na nagtatangkang guluhin ang tahimik nilang lugar. Hindi na mabilang sa mga daliri ng kamay at paa ang bilang ng mga halimaw na napaslang ni Mang Guding dahil sa malakas na mutya ng kalabaw na kanyang tangan mula pa nang siya ay binata. Ang mga aswang ay umiiwas na lamang magawi sa teritoryo ng matandang antingero. Ngunit ang malalim nilang galit sa antingero ay hindi nawawala. Naghihintay lamang ang mga ito ng tamang panahon upang makapaghiganti. Sa mabilis na paglipas ng panahon, si Mang Guding ay mas lalong tumanda. Ang malakas nitong katawan ay unti-unti nang humihina. Ang kanyang pagkilos ay nagsisimula ng bumagal. Isang palatandaan na malapit na niyang iwan ang baryong kanyang pinoprotektahan. Madalas siyang makitang nagmamasid sa paligid. Hindi upang maghanap ng aswang, kundi hanapin ang tamang tao na maaaring mapagpasahan sa taglay niyang gabay at susunod na protektor ng baryo. Sa dami ng kabataan at kalalakihan sa kanilang baryo, ni isa sa mga ito ay hindi niya kinakakitaan ng kakayahan upang magmana sa taglay niyang kapangyarihan. Napapailing ang matanda at bakas ang kalungkutan sa kulubot niyang balat sa mukha. Malapit na ang aking takda, ngunit hindi ko pa rin nakikita ang taong maaari kong pagmanahan ng aking mutya. Bulong niya sa sarili, sabay ang pagbuntong hininga. Isang dapit hapon noon, habang si Mang Guding ay abala sa kanyang gawain, ay dumating ang isang sugatan at halos hindi na makahingang binata. Tulungan niyo ako. Parang awa niyo na. Tulungan niyo ako. Pagtawag ng nagmamakaawang binata. Agad na tumayo si Mang Guding at mabilis itong tumanaw sa bintana nang marinig niya ang pagdaing na iyon. Doon ay nakita niya ang isang duguang lalaki. Nakasandal sa hagdan ng kanyang bahay. Nagmamadaling lumabas si Mang Guding at tinulungan ang binatang nangangailangan ng tulong. Matapos niyang maipasok at maihiga sa upuan ang binata, ay tinanong niya ito. Ano ang nangyari sa iyo, iho? Ngunit hindi na nakatugon ang sugatang binata at nawalan na ito ng malay tao. Pagsapit ng kinabukasan, nagkamalay na ang binata. Tatayo sana ito nang pigilan siya ni Mang Guding. Huwag mo munang pilitin ang sarili mo, iho. Malalim ang mga sugat mo sa dibdib at sikmura. Baka dumugo yan pag napwersa mo. Ako nga pala si Mang Guding. Maraming salamat ho sa pagtulong niyo sa akin, Mang Guding. Ako nga ho pala si Elias. Akala ko ay katapusan ko na. Huwag kang magpasalamat sa akin, Elias. Magpasalamat ka sa Diyos at naligtasan mo ang mga aswang. Paano niyo ho na lamang aswang ang gumawa nito sa akin? Ang mga sugat mo ay nilikha ng matatalim na kuko. Mga kuko ng nilalang ng kadiliman. Kabisado ko ang mga ganyang klase ng sugat. Ano ba ang nangyari?
Ang mga aswang, kasama ang kanilang hari, sinira nila ang aming baryo at pinaslang nila ang mga tao. Kailangan kong makabalik sa aming baryo. Baka sakaling nakaligtas ang aking mga magulang at kapatid. Huminahon ka. Nasisiguro kong wala ka nang babalikan sa inyong lugar. Kilala ko ang Haring Aswang. Sa oras na ito ay sumalakay. Wala itong itinitirang buhay. Paano nyo nalaman, Mang Guding? May pagtatakang tanong ni Elias. Hindi sinagot ni Mang Guding ang tanong ni Elias. Iniabot lamang nito sa binata ang platong may laman ng pritong itlog at sinangag na kanin. Mabuti pa'y kumain ka muna para mabilis ang paglakas ng iyong katawan. At pagkaya mo na, ay sasamahan kita sa inyong baryo para maniwala ka sa sinasabi ko. Makalipas pa ang ilang araw, bumuti na ang pakiramdam ni Elias. Tulad ng ipinangako sa kanya ng matanda, ay dinalaw nila ang baryo ni Elias. Sumalubong sa kanila ang mga naabong bahay at ang mga kalansay ng mga taong napaslang ng mga halimaw. Napaluhod si Elias sa lupa kung saan nakatirik ang dati nilang tahanan. 3 kalansay ang naroong nakadapa sa lupa. Bumuhos ang luha ni Elias sa labis na pagdadalamhati sa sinapit ng kanyang pamilya. Pagbabayaran niyo ang ginawa niyong ito, mga halimaw. Pagbabayaran niyo ito. Magpakatatag ka, Elias. Tutulungan kitang maipaghiganti ang iyong mga mahal sa buhay. 10 ng mga taong walang awang pinaslang ng aswang. Tumayo ka at umuwi na tayo. Malapit nang magdilim ang paligid. Nang gabing iyon, habang naghahapunan ang dalawa, ay ipinagtapat ni Mang Guding kay Elias ang kanyang pagkatao. Ang tangan niyang mutya ng kalabaw na nagbibigay sa kanya ng lakas upang malabanan ang mga nilalang ng kadiliman. Alam kong may mabuti kang kalooban, Elias. Nababasa ko yan sa iyong mga balintataw. Nasisiguro kong magkakaroon kayo ng maayos na ugnayan ng mutya. Anong ibig niyong sabihin, Mang Guding? Mahina na ang katawan ko, Elias. Hindi ko na magagamit ng maayos ang kapangyarihan ng mutya. At ikaw ang napili ko upang mangalaga sa aking agimat. Ikaw ang susunod na itinakdang magmamana sa aking gabay at magwawakas sa kasamaan ng mga aswang. Isang malaking karangalan ho yan, Mang Guding. Ngunit wala ho akong kaalaman sa paggamit ng agimat. Huwag kang mag-alala. Dahil ang mutya na mismo ang magtuturo sa iyo. Siya ang gagabay sa bawat laban mo. Kailangan lang ay huwag mong babaguhin ang kabutihan sa iyong puso upang hindi mamatay ang mutya. Kung sa palagay niyo ay karapat-dapat akong tagapagmana ng agimat, ay tatanggapin ko ang inyong alok, Mang Guding. At nangangako akong ipagpapatuloy ko ang inyong misyon. Hindi ho ako sisira sa aking pangako. Matapos silang kumain, ay pinapasok ni Mang Guding sa kanyang silid ang binata. Sa isang maliit na altar, ay pinaluhod niya si Elias at binigyan ng orasyon na dapat bigkasin ng binata habang ipinapasa ni Mang Guding ang kanyang kapangyarihan. Matapos ang maiksing ritual, ay naipasa kay Elias ang bisa ng mutya. Naramdaman ni Elias ang pagbabago sa kanyang katawan. Bahagyang lumaki ang kanyang katawan at lumakas ang kanyang pakiramdam. Marami pong salamat sa tiwala, Mang Guding. Makakaasa kayo sa aking pangako. Kinabukasan, katirikan noon ng araw, nang biglang magdilim ang paligid. Mula sa kalangitan ay bumalot ang makapal at napakaitim na ulap sa buong bayan. Ang mga iba't ibang uri ng ibon sa gubat
ay sabay-sabay na nagliliparan palayo sa kagubatan. Nang walang ano-ano'y, narinig nila ang malalakas na yabag mula sa kagubatang iyon. Isa-isa nang lumitaw ang mga aswang. Mahahaba ang kanilang mga kuko, matatalim ang kanilang mga ngipin, at ang kanilang mga matay nagliliyab sa pula. Sa likod nila ay unti-unting naglakad palabas ang isang tila higanting nilalang, ang Haring Aswang. Ang kanyang anyo ay kakaiba sa mga alagad nito. May mga sungay ito sa ulo, matulis ang mga tenga, at ang kanyang katawan ay natatakpan ng makapal na balat na parang kaliskis. Sa bawat hakbang nito ay tila lumilindol ang lupa. Guding, lumabas ka! Sigaw ng Haring Aswang. Ang kanyang boses ay parang kulog na yumayanig sa buong baryo. Lumabas si Elias mula sa bahay ni Mang Guding. Dala ang matalim na itak at isang buntot pagi. Sa harap ng Haring Aswang ay tila maliit siya, ngunit hindi siya natinag. Ako ang harapin mo, Bakulaw, at huwag si Mang Guding ang iyong hinahanap. At sino ka namang kutong lupa ka? Ako si Elias, ang susunod na tagapagligtas at wawakas sa iyong kasamaan. Nagpapatawa ka ba? Ano ang kakayahan mong labanan ako? Teka, huwag mong sabihing ipinasa sa iyo ni Guding ang kanyang kapangyarihan. Tama ka, Bakulaw. Kung inaakala mong nakaisa ka dahil sa matanda na ang iyong kakalabanin, ay nagkakamali ka. Namula ang muka ng Haring Aswang sa tila pagkapahiya nito sa sinabi ni Elias. Dahil may katotohanan ito. Mga alagad ko, huwag kayong makikialam sa aming laban. Gusto kong ako ang tatapos sa kutong lupang ito na matabil ang bunganga. Sa pagwikang iyon ng Haring Aswang, ay agad na itong sumugod. Ngunit bago pa man ito makalapit, inihagis ni Elias ang isang garapon ng dugo ng puting tandang na inihanda ni Mang Guding. Sa sandaling tumama ito sa Haring Aswang, ay napaatras ito at napasigaw sa sakit. Ang tuso mo, antingero! Sigaw ng Haring Aswang. Sumugod si Elias. Mabilis na iginuhit ang kanyang itak sa hangin at isang dasal ang kanyang binigkas. Ang itak ay nagningning ng liwanag at bawat hampas nito naririnig ang tili ng mga aswang na nasa paligid. Isa-isa silang naglaho, natunaw sa liwanag ng anting-anting. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Ang hari ng aswang ay biglang nagbago ng anyo. Naging mas malaki ito at mas nakakatakot. Ang kanyang kuko ay naging tila espada at ang kanyang hininga ay may dalang usok na nakakalason. Hindi ka mananalo sa akin, kutong lupa! Sigaw nito. Ngunit si Elias ay nanatiling kalmado. Binuksan niya ang bote ng langis na ibinigay ni Mang Guding at ibinuhos ang laman nito sa buo niyang katawan. At nagsimulang magdasal. Ang buong katawan ni Elias ay lumiwanag. Ang liwanag na ito ay mas maliwanag kaysa sa anuman. Sa ngalan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw ay maglaho! Sigaw ni Elias habang buong lakas niyang inihagis ang itak patungo sa Haring Aswang. Tumama ang itak sa dibdib ng Haring Aswang at mula rito ay pumutok ang nakakasilaw na liwanag.
napasigaw ang hari ng aswang at sa huling pagkakataon, siya ay naglaho sa hangin, kasama ang lahat ng kanyang hukbo. Kasabay ng paglaho ng mga aswang, ay naglaho rin sa kalangitan ang makapal at maitim na ulap. Naglabasan ang lahat ng tao sa baryo at nagpapalakpakan ang mga ito. Salamat, Elias! Ikaw ang nagligtas sa amin! Sabi ng mga tao. Ngumiti si Elias. Huwag kayong magpasalamat sa akin. Pasalamatan natin ang Panginoon. Pangalawa, ay pasalamatan niyo si Mang Guding. Kung hindi dahil sa ipinamana niyang agimat sa akin, ay hindi ko kakayaning magapi ang kampon ng kadiliman. Marami hong salamat, Mang Guding, sa lagi niyong pagprotekta sa amin at sa ating baryo. Ang tunay na lakas ay nasa lakas ng ating pananampalataya sa Diyos. Ang mga anting-anting ay tulong lamang. Ngunit ang tapang at paniniwala sa Diyos ang siyang nagtaboy sa kanila. Wika ni Mang Guding. Mula noon ay naging alamat si Mang Guding at Elias sa kanilang bayan. Ang antingerong tumalo sa haring aswang. Ngunit kahit sila'y nagtagumpay, alam ni Mang Guding at Elias na marami pang laban ang darating. At habang sila ni Elias ay nabubuhay, hindi nila hahayaang manaig ang kasamaan sa kanilang bayan. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Pakitago na lang ako sa pangalang Lando. Nangyari ang karanasan kong ibabahagi sa inyo taong 1988, Bohol. Isa akong magbubukid sa aming lalawigan. Namana ko ang lupang sinasaka ko sa aking mga yumaong magulang. Maaga kasi silang sumakabilang buhay. Madalas akong hapunin ng uwi dahil nakaugalian ko nang tapusin ang nasimulan kong gawain. Parang hindi kumpleto ang araw ko kung may naiiwan akong trabahong hindi tapos. Iniisip-isip ko yun pagdating ko sa bahay. Hindi naman sa pagbubuhat ng aking sariling upuan, pero sadyang masipag lang talaga ako. Nanghihinayang ako sa bawat oras na masasayang na hindi ako magiging produktibo. Sabi ng ilang matatanda sa aming nayon, ako daw ang nakamana sa kasipagan ng aking mga magulang. Isang araw noon, bandang 3:00 ng hapon, kasalukuyan akong nagtatabas ng mga damo nang madaanan ako ng ilan kong kasamahang magsasaka. Aba, Lando, itigil mo na yan at umuwi na tayo. Paparating na ang ulan at mukhang malakas pa yata. Sabi sa akin ni Mang Isko. Napatingala ako sa langit. Nakita kong malayo pa naman ang maitim na ulap sa aming lugar. Hindi ho yan uulan, Mang Isko. Nananakot lang yan. Sagot ko naman sa matanda. Ikaw ang bahala. Basta't sinabihan ka na namin. O, paano? Mauna na pala kami. Sige ho, mamaya na lang ho ako uuwi. Tatapusin ko lang itong linya ng pilapil na ito na aking nasimulan. Bandang 5:00 ng hapon nang mapansin kong makapal na ang maitim na ulap. Kaya nagpasya na rin akong umuwi na. Tapos na rin naman ang nais kong tapusing trabaho. Habang naglalakad akong pauwi, ay nag-umpisa na ring lumubog ang araw. Pero walang problema yun sa akin dahil sanay naman akong gabihin sa pag-uwi. Nagsimula lang akong balutin ng pangamba nang makita kong nagbabadya na ang malakas na ulan. Malalakas na kasi ang mga kulog at kidlat ng mga oras na iyon. Binilisan ko ang paglalakad dahil malayo-layo pa ang aming baryo. Hindi nga nagtagal at bumuhos na ang malakas na ulan. Wala akong dalang kapote ng araw na iyon
Hindi ko naman kasi inaasahan ang biglaang pag-ulan. Ginamit ko na lang panangga sa ulan ang lumang sako na pinaglalagyan ko ng baon at ibang gamit sa bukid. Ipinatong ko iyon sa aking ulo. Minabuti ko noong sa shortcut na lang dumaan. Habang patuloy akong naglalakad, ay napansin ko ang isang kubo na tila maliwanag ang loob. Kahit na napapaligiran ito ng kakahuyan at tila hindi na pangkaraniwang dinadaanan ng mga tao. Noong una, nagdadalawang isip ako kung makikisilong muna ako sa kubong iyon. Ngunit dahil sa malakas na ulan at ang malamig na hangin ay dumadampi na sa aking balat, napagpasyahan kong kumatok. Ilang saglit lang ang lumipas, bumukas ang pinto ng kubo at sumilip ang isang matandang babae. "Magandang gabi po, nanay. Makikisilong lang ho sana habang malakas ang ulan," sabi ko noon sa matanda. Mabait naman ang matanda at hindi yun nagdalawang isip na papasukin ako. Pasok ka, ihaw. Basang-basa ka na ng ulan. Sabi sa akin ng matanda na noon ay napansin ko ang tila nakakalokong ngiti sa kanyang labi. Napansin ko rin ang itsura ng matandang nakasuot ito ng simpleng barot saya. Ngunit ang kanyang mga mata ay tila napakatalim. Para bang tumatagos hanggang sa aking kaluluwa ang kanyang pagtitig sa akin. Sa kabila ng aking kaba, pumasok ako at kinuha ang isang upuang kawayan na inialok sa akin ng matanda. Nagpasalamat ako sa kanya at naupo. Sandali lang at ipagtitimpla kita ng salabat. Magandang pampainit sa tiyan ng salabat, ihaw. Sabi sa akin ng matanda. Habang nagtitimpla siya ng salabat, pasimple kong iginala ang aking paningin sa loob ng kubo. Maliit lamang ang kanyang kubo, pero napakalinis sa loob. Sa maliit na lamesa ay may nakapatong na mga prutas at kakanin. Ngunit may mga bahid ng dugo ang ilan sa mga ito. Napansin ko rin ang kakaibang amoy na pumupuno sa hangin. Amoy ng nabubulok na karne. Ganun pa man, hindi ako nagpahalata sa matanda na nababahuan ako sa aking naaamoy. Ito ang salabat, ihaw. Higupin mo na yan habang mainit pa para mabawasan ang ginaw mo. Sabi niya sa akin. Kinuha ko ang iniaabot niyang tasa ng salabat. Ngunit hindi ko pa agad ito ininom. Para kasing nakakaramdam na ako ng kakaiba sa matanda. Tinanong ako ng matanda kung taga saan ako. Nasinagot ko naman na sa malapit na baryo lang ako nakatira. Habang umuupo ang matanda, nararamdaman ko ang kakaiba niyang tingin sa akin. Parang sinusuri niya ako mula ulo hanggang paa. Sinubukan kong kausapin ang matanda upang maibsan ang nararamdaman kong tensyon. "Matagal na ho ba kayong nakatira sa lugar na ito?" Pagtatanong ko. Oo, ihaw. Matagal na. Ako ang nagbabantay sa lupang ito. Sagot naman niya sa akin na tila may halong misteryo ang kanyang boses. Habang nag-uusap kami, napansin ko naman ang isang sakong nakatambak sa sulok ng kubo. May bahid din ito ng dugo at tila gumagalaw. Nagpanggap akong walang napansin, ngunit unti-unti nang bumibigat ang aking dibdib sa sobrang bilis ng pagtibok ng aking puso. Nang bigla na lang magsalita ang matanda. Manok ang laman ng sako, ihaw. Kinatay ko kanina. Bigla niyang pagpapaliwanag sa akin. Sa kabila ng paliwanag niyang yun, alam kong may kakaiba. Walang ano-ano'y, bigla akong nakarinig ng kaluskus mula sa labas ng kubo. Napalingon ako sa bintana, ngunit wala naman akong makita. Ang matanda naman, sa halip na magulat din, ay ngumiti lamang ito.
Huwag kang matakot, iho. Mga hayop lang yan. Sabi niya sa akin. Habang tumatagal, nararamdaman kong nagiging malamig ang paligid. Biglang pumasok ang hangin mula sa isang siwang ng dingding at tila may narinig akong boses na pabulong sa aking tainga. Hindi ko maintindihan ang sinasabi ng bulong na iyon. Nang muli akong mapalingon sa matanda, ay doon ko napansin ang kanyang mga kamay. Mahaba ang mga daliri nito at matutulis din ang kanyang mga kuko. Lalong bumilis ang tibok ng aking puso sa takot ng mga sandaling iyon. Ngunit ang labis na nagpakilabot at nagpatayo ng aking balahibo ay nang sabihin sa akin ng matanda na mukhang malakas at masarap daw ang aking dugo. Aaminin ko, nanginig talaga ako sa takot ng mga sandaling iyon at halos maihi sa aking salawal. Sa mga panahong iyon ay alam ko ng hindi normal na tao ang kaharap kong matanda. Sa kabila ng nararamdaman kong takot ay nagkunwari akong kalmado at nagpaalam na sa kanya. Salamat po sa inyong tulong. Tingin ko po ay humina na ang ulan. Kailangan ko na pong umuwi. Sabi ko at dahan-dahan na akong tumayo. Ngunit sinabihan ako ng matandang, huwag daw akong magmadali. Magpahinga lang daw muna ako dahil may mga bagay daw akong hindi ko dapat iwan. Hindi ko maunawaan ang nais niyang sabihin, pero habang sinasabi yun ng matanda, ay nagbabago naman ang kanyang anyo. Unti-unting humaba ang kanyang mga braso at ang kanyang mga mata ay nagkulay baga. Binilisan ko na ang tumayo at agad kong tinungo ang pintuan. Mabilis na akong tumakbo palabas ng kubo kahit malamig at madulas ang lupa dahil sa ulan. Habang tumatakbo ako, naramdaman ko ang pagsunod sa akin ng matanda mula sa aking itaas. Naririnig ko ang tunog ng malalaking pakpak at ang halakhak ng matanda na ngayon ay parang hindi na tao. Sa palagay mo ba ay matatakasan mo ako, bata? Sigaw ng matanda. Binilisan ko ang patuloy kong pagtakbo. Hindi ko na noon nilingon ang matanda. Kahit may mga pagkakataong nadudulas ako sa maputik na daan, ay agad din akong tumatayo at muling tatakbo. Hanggang sa makita ko ang liwanag mula sa bahay ni Mang Isko na nasa bukana lang ng aming baryo. Walang tigil ang malalakas kong pagkatok at pagsigaw ng tulong hanggang sa pagbuksan na ako ni Mang Isko. Nang makita niya akong basang-basa at takot na takot, ay agad niya akong pinapasok sa kanyang bahay. Bakit? Anong nangyari sa iyo, Lando? Tanong ni Mang Isko sa akin na bakas ang pagtataka sa kanyang muka. Isinalaysay ko sa kanya ang aking naging karanasan. At kinabukasan, kasama ng ilang kalalakihan sa aming baryo, ay binalikan namin ang lugar ng kubo. Subalit laking gulat ko nang wala na roon ang kubo ng matanda. Ni bakas nito ay hindi na makita. Sa halip ay tanging isang malaking puno ang naroroong nakatayo. Sabi ni Mang Isko, ang lugar ng shortcut na dinaanan ko ay lugar daw yun ng mga aswang. Kaya hindi na raw ginagamit bilang alternatibong daan ang shortcut dahil hindi lang daw ako ang nakaranas makisilong sa kubo ng aswang.